Pasko ay dumating dahil kay Kristo. Sa ating puso, pag-ibig ay totoo. Lungkot ay nawala, saya'y umapapaw. Pag-asa kay Kristo, buhay nagbago. Kagalakan, kapayapaan, si Jesus ang dahilan. Awit ng kagalakan, sayaw ng kalayaan. Pasko kay Jesus, buhay kasayahan. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo para sa pagbasa ng banal na salita. Buksan po natin ang ating Biblia sa Luke chapter 1 verses 67 to 75. At ito po ang sinasabi. His father Zachariah was filled with the Holy Spirit and prophesied. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. Salvation from our enemies and from the hand of all who hate us. The oath he swore our father Abraham. In holiness and righteousness before His all our days. Pagpalain po nawa ang pagkabasa, makakaupo na po tayo. Praise the Lord. Dumating na ba yung bride? Kala may kakas. Praise the Lord. Magandang umaga mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Unang linggo ng Disyembre. Sarap ng feeling. Praise God. Kaya bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe today, we'll be starting our first Advent, the Advent Week. First Advent Week. I suggested this program to the board and the pastoral because our team focused on the 4 gifts of Jesus Christ, of the Christmas, which is the joy, the hope, the love, and the peace. And the Advent Sundays talks about these 4 gifts. Kaya sabi ko, it is kailangan mas ma-emphasize siya through this ceremony. For that, nais ko muna ipaliwanag ang ating Advent, okay, para maging familiar po tayo. Kasi first time po nating, ako din, as Christian, first time ko i-observe to. Pero nakikita ko to sa iba. Actually, this is from Western. No? Gadi po to ng mga tradisyon ng mga Amerikano. Ito po ang katapat ng simbang gabi ng Katoliko. Ilang araw po ang simbang gabi sa Katoliko? 9. Ito po ilan? 4 lang, o di ba? O, sa mga tamad, advantage to. Hindi pa kayo gigising na maaga. Okay, so ito po ating let's talk about the Advent. It's a season of hope and expectations. Okay, Advent is a period of preparation and anticipation leading up to the Christmas. So, anticipation, expectation, ito yung preparation. Marking the 4 Sundays before December 25. Medyo na-late tayo. Actually, ini-start to huling Sunday ng November. So, this time, naging 3 lang tayo. So, each week of Advent emphasizes themes, sermon themes such as the hope, peace, joy, and love, which help us to prepare our hearts and minds for the celebration of Christmas. Yun. So, it is a spiritual preparation para pagdating ng Kapaskuhan. So, maganda siya as preparation for the Christmas day. So, Advent is not biblical. Hindi po siya biblical, wala sa Bible. But a church tradition like Christmas, Lenten season, and birthday celebration. Ang birthday po, wala po yan sa Bible. Pero may mga part doon na pinagdiriwang ng mga hari ang kaarawan.
Maging ang Christmas, di siya biblical, it is a tradition. And same way with Lenten season. So Advent is a tradition, church tradition. But mga tradisyong nakakalugod sa Panginoon. So like Advent. So Advent is celebrated by people from various Christian traditions and denominations, including the Anglicans, Episcopalians, the Lutherans, Roman Catholics, Orthodox Christians, and non-denominational Christians. So, na-observe ko na mga, most of the Christian churches. So, ito is originated from the Western, so sa mga Amerikano. Okay, pag uwi nyo, meron tayong Thanksgiving, baka may mga turkey ba kayo? This time, gusto lang natin i-adapt yung celebration ng Advent kasi dito natin may emphasize yung 4 na gifts ng Christmas. So Advent is the beginning of liturgical year in Western Christianity. The name comes from the Latin word adventus or coming. Advent means the coming or the arrival. Actually, ano po ba yung first coming? First coming is the birth of Christ. Second coming, yung pagbabalik ng Panginoon na siya'y maghaharis. Hindi po yung rapture. The second coming, yung pagbabalik niya rito sa lupa para maghari ng 1,000 taon. Yan ang second coming. So, first coming happened on Christmas Day or the birth of Christ. So, it is Adventus or Advent, the arrival or coming. Greek parousia from the New Testament. Originally referring to the second coming. Advent is the lighting in the candles of an Advent red in the church service. Ito po yung ang traditional way of observing the Advent Sundays, light of the candles. We have the light of the candle simply symbolizing the light of Christ, red circle, symbolizing eternal love of God, and the 4 candles symbolizing the 4 gifts of Christmas, which has 3 violet candle and 1 pink candle. The pink symbolizes the joy or the gift of joy. So today, we'll start the first Sunday of Advent, which is focusing on the theme of hope. Second Sunday will be about peace. Third Sunday about joy. The fourth Christmas Eve, hindi po Sunday yan So, bibilangin nyo po, December 7, December 14, and December 21. Yung pang-apat nyo po, December 24 ng gabi. Christmas Eve po yan. Dito po tayo mag-Noche Buena. Nakahanda ang masaganang piging na inihanda ng ating mga namumuno ng ating katipunan. So, fourth Sunday, yan po ay mga kakanin yan, mga kakanin festival. Masaya yan, okay? So, yun po ay sa fourth Christmas Eve, December 24, it's about love. Yeah. Okay, so today we're observing the first Advent, the gift of hope. May I call on Sister Beth Manangan, the ministry head of the Senior Adults for Christ, to light up the candle and to say a prayer of hope. So we have here the three violet candles, 1 pink, and the big candle symbolizes Jesus Christ to be lighted on December 24. So, well, let's pray. Okay. Sabi po sa ating inawit kanina, Jesus Christ is our living hope. Samahan po ninyo ako sa pananalangin, a prayer for hope. Let us pray. O Lord, as we enter the season of Advent, this time of waiting and anticipation, fill us with the hope of Christ. Help us to wait in great expectation for your great light to shine in this world, for all who are living in darkness to see the dawning of your light. This world can be so dark, so troubling, so full of despair, yet you are light and love. May your light fill all the darkest corners of this world and all the darkest corners of our own heart. May your love conquer all despair and hate, leading us all to a better life in you. This is the hope of Christmas, that the birth of a baby, Jesus Christ, your Son, will change the world and will work a change in our own life. Lord, we pray to be filled with this hope, that light will triumph over darkness, love will conquer evil, and Jesus will save us all. This we pray in this first week of Advent through your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Praise God. Thank you po. Thank you, Ate Beth. Praise God. Tayo po yung manalangin. Tayo po yung
tumungo po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Today, we observe the first Advent week, anticipating your coming, through giving us the gift of hope. Today, as we contemplate your word, Lord, let your Spirit move among us. O Diyos, ikaw po ang kumilos sa iyong abang lingkod ng bawat sa'yo mapagpala na iyong mga salita. Jesus Christ, ikaw po ang maitaas, ikaw po ang may pag-celebrate namin sa araw nito. As we come to you in your presence, Lord, that your Holy Spirit that will move us in our hearts through your message, Lord. Edify us in Jesus' name. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Praise God. Let's start ako. Yan. Okay, start po tayo sa ating sermon about the gift of hope. Yan. Yan po yung sunod-sunod natin. Okay, the Advent is about the hope, the first week of Advent. So what is hope? It is the first candle of Advent. It's the candle of hope. Oh, may this remind you that no matter how heavy your 2025 has been, God is not yet done writing your story. There's more grace ahead. There's more healing ahead. There's more joy ahead. Do you believe in that words? God is not yet finished writing your story as long as we are living. Habang nabubuhay po tayo, habang may mga plano pa ang Diyos, may mga isusulat pa siya sa ating buhay. So as long as we are breathing, habang tayo humihinga, ay laging mayroong pang pag-asa. Hope. Okay. Okay, the gifts of Christmas. Today we'll talk about gifts. Magic. Okay, magbubukas po tayo ng gifts regarding about gifts. Okay, pag sinabi natin gifts, ako po, as you know, I'm fond of giving gifts. No? Mula nung magkatrabaho ko, nakasanayan ko magbigay ng regalo kahit na kung ano kaya ko lang. So naging dumating nga sa puntong sobra aking addict sa pagbibigay ng regalo. When I travel in Malaysia for the convention, sobra kong gustong mabigyan yung mga papasalamatan ko sa pag-uwi. Alam niyo po ba, na-over luggage ako, na-overweight yung luggage ko. 15 kilos, naging 28 kilos. Nagkataka yung mga kasama, ba't ang bigat? Pagbukas na ng luggage ko, sandamakmak na keychain. Sabi, pambira ka rin, pamimigay ko, may constituents ka? Mayor ka ba? Na-realize mo, ano? Sa mga nag-a-abroad, no, medyo tama lang wag tayo magpasalubong, wala naman sa pabaon. Parang nasobrahan lang, Do they expect I'm giving? Para bang ganon? Sobra yatang na-exaggerate aking pagbibigay. So, sumunod noon, light na lang yung aking mga luggage. Masyado ako naisip na keychain lang naman yan. Gusto ko pamigyan lahat. Umabot ng 28 kilos, keychain. No? Malaysia, lahat naman may ganong keychain. Okay, regarding about gifts. So, reason why I give gifts. Ewan ko sa inyo ito ang reason ba't ako nagbibigay ng regalo, number one. To appreciate the person, especially if he is she in the ministry. You know that, most of you in the ministry receive gifts from me. I appreciate you. That through my gifts, that I appreciate, parang I feel like I'm your employer, na ang galing na service mo, pero syempre ang employer natin ng Panginoon. So through that, na-appreciate kita. Gusto kong lumipas ang birthday mo na somebody appreciate your works in the kingdom of God. Pangalawa, to let them feel that they are loved by Jesus through me. Gusto ko maparamdam sa may birthday niya na mahal ka ng Panginoon. The truth, Pastor Reggie, mahal ka niya. And then, number two, share the blessing to people who have been part of my life. To share the blessing. Little amount from the part of your budget, buy a simple gift. Sharing na yun, part of sharing. Do you know that at the end of the year, meron tayong gift giving, mga Christmas season. Do you know that the people who deserve to receive your gifts are the people who became a part of your 2025? So yung mga niregaluhan ko 2024 na wala na kami komunikasyon, hindi ko nariregaluhan yun, wala naman kami naging ganap Tama ba? Maliban na lang mga inaanak ko, hindi ko makalimutan. Pero ngayon, nakalimutan ko yung mga inaanak ko 28 yun Tapos 18 kinakasal. Nakalimutan ako ng amnesia pagdating sa ganun. Pero, so, to share the blessing. When you give gifts, to share the blessing. Now, my basis, ano bang basehan ko pag nagbibigay ako ng regalo? According to the worth or value of the person. Kung anong value niya. Halimbawa, anak ko, siyempre kaya ko ibigay yan ng laptop. Di ba? Ibig sabihin, value ng tao. No? So, yung kakayahan mo because of
yung measure ng pag-ibig mo sa Kanya. Okay? Kung nakatanggap kayo sa akin ng keychain, yun ang value nyo sa akin. Joke lang. Keychain ka lang, no? So, when we give gifts, there's something worth or value on the person. Example, ang hirap pong regaluhan na mayayaman. Sino dito na-imbitahan sa isang birthday na ang mayaman ng may birthday? Parang okay na lang wag magbigay kasi kaya naman niya lang, di ba? So, di ba, ang hirap magbigay sa mayaman. Makipagsabayan ka sa mayaman, mga gift check, mga alahas, mga bag, kaya niyang bumili, huwag ka na pumunta. No, ang hirap regaluhan ng mga may kaya. No? Kaya dapat huwag na regaluhan. Pero do you know, rich people, when they receive gifts, kahit simple lang yan, they appreciate it too much. Kasi ang mga mayayaman, yung mga mapagbigay, mga gift giver, sanay yan na nagbibigay, pero pag nakatanggap yan, hindi sila maka-move on. Kasi sanay silang nagbibigay. Pero pag binigyan sila, number one, it's either nakaka-open naman, ako nagbibigay, pero bigyan ako. No matter what the value is, sabi daw, ano daw yung halaga na it does not the cost, it's the thought that counts. So, yun ang binibilang natin, yung naalala ka niya. Pangalawa, according to my budget. Huwag kayong magbibigay ng regalo kung ipangungutang nyo lang. Excess budget. Pero pag wala kang budget, sorry ka, wala kang pang-regalo. No, according to your budget. Pero if you are so generous, na beyond your budget, gusto mo regaluhan ng tao, why not? So, according to my budget. Pangalawa, according to my conviction or discretion, ay, nagtampo ko dito, wala kang regalo. Ekis ka. Ay, ito, natuwa ako. Doblehin ko yung amount ng binigay niya sa akin. Yung amount, may discretion na gano'n. Okay? So, ito yung example ng kaisipan ako bilang tao at ikaw bilang tao, pag nagregalo ka, meron kang basihan. Na hindi ka basta nagregalo. You have the basis on your own. But if we realize that how God gives His gift, grabe. What's the God's basis on giving gifts? His love, which is unconditional. Ito yung tao na kahit na nakatampuhan mo, nakagalit mo, bibigyan mo pa rin ng regalo. Ganun ang Diyos. Regardless of the situation and the communication and the relationship that been shattered, still God will give gifts to those people kasi yung love niya unconditional. Walang hinihinging kapalit. Yun din sa akin. When I give gifts, I don't expect something in return. God's grace is so immeasurable. Yung biyaya ng Diyos, pag nagbigay ang Panginoon, hindi mo masusukat. Tama po ba? And His richness is overflowing. Ang yaman daw ng Diyos ay talaga daw hindi maubos. Magbasa muna tayo ng scripture. Kasi si Pastor, baka hindi na biblical. Okay, when we say that His love is unconditional, said Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. No, kahit tayo makasalanan, namatay siya para sa atin. Regardless of who you are, namatay siya para sa atin. So, His love is so unconditional. His grace is immeasurable that God raised Jesus Christ from the dead and seated with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Ephesians chapter 2, verse 6 to 7. In order that in the coming ages, He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Sabi sa Tagalog, may pakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Sa kabutihan niya sa atin sa magitan ni Jesucristo, hindi raw masukat. And then His richness is overflowing. Philippians chapter 4, verse 19. And this same God who take care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. So, ang pag-ibigay ng Panginoon. Now, ang Diyos po, hindi kinukulang, oversupply. When you ask God for something, God will give you. Although God gave us not more than enough, kasi pag tayo masyadong sobra, oy, Brother Aden, praise God, I missed you. From Centro Mall. Ay, binila daw tayo ni Brother Aden and his wife. Okay. So, ang bigay ng Panginoon, which is love, that is unconditional, His grace, that is immeasurable, and His riches, which is overflowing, ang di natin kayang pantayan sa pagbibigay ng regalo. As I've mentioned, my criteria when I give gifts, nakakahiya.
Di ba? Kasi may basihan ako eh. But God does not have any basis on giving gifts because we are all loved. Dahil mahal tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po, buksan ko na yung regalo ha. Baka may ahas to. Yeah. What's the first gift of Christmas is? Basa? Hope. Maglaro muna tayo. Give me, say amen ha, pagsasagot. Magbigay kayo ng symbol of hope. Simbolo ng hope. Hula. Say amen para may naisip ka. Let's take it note kung tama. Deacon Bian? Sun. Sun, okay. Morning, sunrise. Okay, Deacon Bian. Note. Rainbow para Pastor Boyet. Rainbow. Nauna si Pastor Boyet. Ilaw, light. Sige po. Tandaan niyo mga sagot niyo, ha? Sino po? Hula pa. Dove. Okay. Daso, isa lang. Okay, sino pa? Hula pa. Plants. What do you mean plants? Sa bato. Okay. Ano pa? Buto. Okay, that's hope. Okay. Symbol of hope. Ano pa? Jesus Christ, hope. Pambalakasan na yan. Para naman din na tayo Jesus Christ mo kagad. Lord Jesus. Wala na tayo. Conclusion na nagkaya eh. Hope. Hope is gera. Heart. Oh, sino pa? Life. Cross. Symbol of hope. Wala na? Hahabol? Bubuksan na natin. Anong symbol of hope? Okay po. Okay na. Wala nang habol. Going once. Going twice. Going thrice. Wala na. Okay, tingnan natin ang first symbol of hope. Actually, nakakuha ko 5 yata. 5. Sa nakasagot, punta ka dito, may regalo ka. First symbol of hope. Dove. Sino nakasagot? Ate Delordi ka dito. May regalo ka. Pasensya ka na dito, ha? Oh, next symbol. Olive leaf. Kasi yun, sayang, kaya halaman. Olive. Okay. Next. May nakasagot ba nito? Butterfly. Wala, sayang ang gift. 2 na lang to. Ay, ito. Okay. Symbol of hope. Sunrise. Deacon Bian. Pakikilim na dito na kay Deacon Bian. Palapas Deacon Bian. Nasa taas pa yan, ha? Partida. Sunrise po. Symbol of hope. Next. Wala nakasagot. Hope. Talaga kayo mga hindi kayo mga unbeliever. Hindi nyo sinagot to eh. And last, symbol of hope is pag-asa. Bagyo. Congrats, Deacon Bian. Praise God. Okay. Next Sunday, may pahula si Pastor. Pero this time, Pastor, hirapan na. Hindi na symbol of peace. Hindi na yun. Alam nila. Pag-aaralan nila yan eh. Okay. Salamat po sa ating gifts. Okay. So, we learned about the symbol of gift, sunrise, butterfly. Ba't kaya butterfly? Di ba ang butterfly lang pupa? Yung, di ba? Tapos may, di ba? Kung ikaw man ay nasa lugar na masikip, madilim, madumi, pero lalabas ka sa iyong pinalalagay at magiging maganda kang paru-paro. Hope yun, pag-asa. Sunrise, na bawat takip, metamorphosis. At sa bawat paglubog ng araw, ay may pag-asa sa pagsinag ng araw. No? Sunrise. Ano pa isa? Dove. Kalapati. Actually, symbol of hope, yung dove na may kagat na olive branch. That's from the story of Noah, na nagpalipad siya. Nang bumalik ang dove na meron na siyang kagat na meaning meron ng lupa na lumabas mula sa malaking baha.
So, those are the symbols of hope. Let's talk about now about hope. So, the gifts of Christmas, the gift of hope. So, the Bible almost never uses the word hope the way we do. Na may mga verses na may hope, pero hindi madalas gamitin ng Bible ang salitang pag-asa o hope. For us, hope refers to something like a wish or a dream. Di ba ang ating hope? But in the Bible, hope refers to an expectation, a future certainty. Umaasa kang may magaganap. Ito po ang pag-asa, itong hope. Okay, hope isn't a feeling, but a choice to hold on to what the Bible says is true. Hindi lang siya pakiramdam, kundi pinili mo na pagtiwalaan, asahan ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Hope is the lifeline rope that we hold on when we are stuck in the pit of despair. Ang pag-asa daw, siya yung ating hinahawakan sa panahon na tayo ay lumulubog na. That is hope. The essence of hope, ito po from last Wednesday, our first speaker for the month is Pastor Pogi Kenneth Torres. He discussed the essence of hope. Ano ba ang pinakakahulugan ng pag-asa? From Romans chapter 8, verse 24 to 26, quote ko lang na, hope sees beyond the invisible, beyond the visible. Ang pag-asa daw ay nakikita mo yung higit sa nakikita. You see beyond the visible. That is hope. Then hope waits with patience and trust. Ang tao daw may pag-asa, naghihintay at nagtitiwala. No? Ang taong walang pag-asa, siya yung mga naiinip at walang tiwala. Pero the one who has hope are those who wait and trust. And third, hope is sustained by the Holy Spirit. Ang pag-asa, kung talagang pagtitiwalaan mo, ito'y nagaganap at ibibigay ng Banal na Espiritu. From that verse. Is there still hope for a nation? Tanong. Meron pa bang pag-asa ang bansang Pilipinas sa gitna ng 500 Noche Buena? Sa gitna ng bilyong-bilyong kinukurakot, may pag-asa pa po ba? May nakikita pa ba kayo mga politiko o government leaders na pwedeng magtawid sa atin sa kahirapan? Na hindi magdadala ng mali-malitang pera sa kanilang kayamanan at sa kanilang bahay? Ang tanong, may tiwala pa po ba kayo sa ating gobyerno? Baka may bumaril sa akin dito. Ano po? Di ba sa mga nagsalita ng yes, it's a fake. Pero talagang kung liliteralin mo ang nangyayari, parang lubok ng bansa. Ang ICC, mahina. Yung mismong leader, nag-resign, na-stress. So parang wala na. Napapailing na lang ako mismong ICC na mga na-stress. ICC pala sila. Yung ICI, di ba? Ang sabi nila, they have no power para magpakulong, no? To execute. Kaya hirap. So, pray pa rin natin. So, there's still hope. Ang pag-asa ay galing sa Banal na Espiritu, galing sa Panginoon. Ang pag-asang ito ay maipapanalangin ng bawat kakristiyanuhan. We, as Christian, should pray for our nation. No? There's still rainbow. Rainbow means hope. No? Hindi yan LGBT, ha? Yung rainbow, hindi po yan pride. Ang rainbow ay pangako na may pag-asa ang Diyos na binigay sa atin. So, it's a hope that sustains our faith, that we have hope na maayos ang ating bansa. Panalangin natin lagi ang ating bansa. Okay, God says there's a promise of hope and justice. There will be redemption. There will be revival and healing of our land. Say amen. There'll be revival and healing for our land. God bless the Philippines. So ating itsigaw, Lord, kaawaan mo at kahabagan namin ang bansang Pilipinas. Praise God. Now, is there hope for our church? May pag-asa ba sa ating iglesia? Watch out for the next year, the coming of 2026. We have younger, mightier, energetic, full of vision, young leaders na mamumuno sa ating iglesia. Somebody from the board, somebody from the men, from the women, from the youth, and the young pro. Mga kabataan. Siyempre, hindi yung senior. Wala naman senior na young pro, no? Naka-retain ka. Wala. Talagang alamat ka. Alamat ka na, Ate Beth. So, ito po. Mga kapatid, may pag-asa iglesia. Because the coming 2026, we have energetic young people to lead us. Sabi ko, we as your leaders,
will just watch over, pray, guide, and support you to do all your dreams and vision. Grabe yung mga kabataan to, grabe ang ambition sa church. No, talagang nadadaig na tayong matatanda. Ano, mag-retire na ba tayo? Pero we are here to watch over those leaders. Do your plans according to God's will. So excited tayo sa 2026. We have the mightier and better 2026. Palakpakan natin ng Panginoon. Yes, there is hope for church. Okay, the two kinds of hope. May dalawang uri ng pag-asa. Ano? Realistic and false hope. Sa mga babaeng nililigawan, huwag kayong umasa. Kasi karamihan sa mga lalaki, hindi totoo, mga pangako. Nagawa ko na yan. May mga pangakong false hope. Diba? Nung araw ng panahon nila, mga katatayan na, bibigay ko sa iyo, susungkitin ko ang bituin, mga nung araw, ano. Ngayon, ibibili kita ng iPhone 15. So mga hope, mga pag-asang, a wish that is far from reality. That is false. What is realistic? This is based on reality checking, competence and eligibility to the opportunities of life. Yung pag-asa, reality check talaga mangyayari. Diba? Hindi pa ibibigay ko sa iyo ang langit. Imposible yun. Pero ibibigay ko sa iyo ang bahay. Reality check, pwedeng magbigay ng bahay ang taong nagmamahal. Diba? So, maging reality tayo, wag false hope. Mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Diba? Mga ganon. Reality check o false hope. So, those are two kinds of hope. Kapag kayo umaasa, just check if it is reality. Baka fake yan o AI. Umaasa kang may kachat ka, yung pala AI yung kachat mo. False hope. Mahanap ka ng ng apam. Yung pala, no? Pala AI. So, today, sa panahon natin nga, talagang kailangan i-check yung pag-asa. Di ba? So, our hope should be on the reality side. Realistic side. Based on the reality checking, competence and eligible siya. Talagang opportunity siya sa buhay, talagang magaganap siya. Example, yung pagbangon ng Pilipinas, is this reality or false? Reality yan, na pwedeng maganap. We still have honest leaders. No? Hindi ko nabanggitin yung mga leaders na talagang pinapakita nila yung pagiging concern sa ating bayan. So still, there is a realistic hope in hoping that our nation will survive, na talagang makakaraos siya. Our gospel for today, records show Zacharias was filled with the Holy Spirit. Yung pagbasa ating scripture today, about Zacharias who was filled by the Spirit and prophesied about the recent events and those that would soon take place among that generation. Do you know who is Zechariah? He blessed the Lord God of Israel for raising up a horn of salvation from the house of David, and he declared that his salvation would fulfill God's covenant promises to deliver his people and enable them to serve him without fear. Who is Zacharias? Zacharias was a Jewish priest. Isa po siyang priest. Mentioned in the New Testament and the Quran, and venerated in Christianity and Islam. In the Bible, he is the father of John the Baptist, si Zechariah. A priest of the sons of Aaron in the Gospel of Luke. Husband siya, asawa ni Elizabeth, na siyang pinsan ni Virgin Mary. So, ni Zacharias. Ang kwento ni Zacharias sa ating chapter, verse, is that si Zacharias, isa sa mga priest, namili sila kung sino ang maghisindi ang mag-aalay ng insenso sa loob ng kabanal-banalan. Kasi that time, talagang pipili ka lang ng pinaka-perfect na leader, na priest, para maging karapat-dapat. So si Zacharias ang napili o nabunot na siyang mag-aalay ng insenso sa loob ng Holy of Holies. So nung pumasok na Zacharias, nagpe-pray ang mga nasa labas, interceding for Zacharias. Kasi may nagaganap na kapag nakitang may pagkakasala, yung pumasok doon, mamamatay siya. Ganon katindi. Kaya kung panahon ngayon, may mga ganyan-ganyan, ayoko na magpastor. Di ba? Si Zacharias, siya ang napili, pumasok siya, Lord, sana, Yahweh, tulungan mo si Zacharias na maging karapat-dapat na mag-alay ng insenso. So sa loob ng kabanal-banalan, may nakita si Zacharias na angel sa sulok at nagsabing, ikaw ay magiging ama
ng tagapaghanda ng dadaanan ng Mesiah, which is will be the father of John the Baptist who will prepare the way of Jesus. At di makapaniwala Zecharias. Ayaw niya maniwala. Alam niyo ba, ang naging parusa kay Zecharias at ayaw niya maniwala. Napipi siya. Nawala siya ng... So, paglabas siya ng hindi siya nakapagsalita. Hindi siya nakapagsalita. So, it is the life of Zecharias who gave his life and offerings, pero nagkaroon siya ng konting duda. Nasabi ng anghel na siya'y magiging ama ng tagapaghanda ng Mesiah. Dahil, ang asawa niya si Elizabeth ay baog. Kaya, ang hirap umasa. Di ba? We hope if there's a proof. We hope that there's a realistic reasoning. But this time, Zechariah does not hope because reality check, baog si Elizabeth para mangyayaring magbubuntis siya. Let's talk about the hope that was prophesied by Zacharias. Number 1, the coming of a Redeemer. Luke chapter 1, verse 68. Praise be to the Lord, God of Israel, because He has come to His people and redeemed them. Zacharias was talk about the prophecy that the prophetic voice of the Lord had been silent for 400 years. Now, God that spoke to Gabriel, Elizabeth, Mary, and now Zacharias, when God spoke again, it was all connected to the theme of Jesus and His work, the salvation. If you remember my preachings dati about the 400 silent years, the distance between the Old and the New Testament, from Genesis to Malakay, Old Testament was written. Then 400 years, there comes the New Testament. Yung 400 years na yan, naging silent ang Diyos. No angelic visitation, no prophecy, no miracle, no moving of the Holy Spirit or God. Talagang silent. And do you know, the Deuterocanonicals, which consists of the Bibles of the Catholics, most of the Deuterocanonicals na hindi kasama sa ating 66 books, ay nasulat between the 400 silent years. Kaya yung sulat ng Purgatorio that was written during 400 silent years, which is fake ang mga prophets. Walang kinakausap ang Diyos. Now, after 400 years comes Gabriel. Talk to Mary, to Elizabeth. An angel talked to Zacharias. Para bang, tapos na yung silent years, let's go to the people. Communicate with them about the plan. Ano ang plano? The salvation work of Jesus Christ. Romans chapter 15, verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Yung Diyos daw, na Diyos ng pag-asa, ang siyang magpupuno sa atin ng kapayapaan at kagalakan, na siyang ating topic for the following Sundays. So, ang foundation ng ating Advent, ang foundation ng ating Christmas observation or contemplation is hope. Dapat may pag-asa muna tayo para kayo magkaroon ng kapayapaan. Dapat may pag-asa ka muna para ka magkaroon ng kagalakan. Dapat may pag-asa ka muna para magkaroon ka ng pag-ibig. You need to have hope. And that hope will be filled by the power of the Holy Spirit. Number 2, the rising of the Savior. From then, the Redeemer, yung tagapagligtas, yung tagapagtubos. Ito naman yung tagapagligtas. Na-mention yata sila by preacher niya about sa pagsangla. Kasi Deacon Charlie. Diba? Yung pagsangla, pag nagsangla ka, hindi pa na-experience, pero ako nagsangla na. Diba? Nagsangla ako, tapos bago siya masubasta, kailangan ko siyang habulin. Kung mahalaga sa akin yung aking sinangla, kailangan ko siyang tubusin. Kung hindi, isusubasta siya. Di ba? Yung ibibiding kung sino gusto mo. So, kailangan ko habulin. At paghabol ko, bukod sa halaga ng sangla, may dagdag na interest at penalty. Babayaran ko lahat yun para matubos ko siya. The redemption of Christ is the same way that God redeemed us from our sins. Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya kaya tayo ay marimata. Tama po ba yung salitang yan? Marimata. So, we are redeemed by Jesus Christ. By God through the blood of Jesus Christ.
Yung Diyos, tinubos ka sa kasalanan, doon sa sanglaan, na dapat ikaw ay mapunta na sa kapahamakan at impyerno, ang ginawa ng Diyos, pinambayad niya ang dugo ng kanyang anak na si Jesus. Which is worthy to be redeemed by the blood of Christ. So yung ating kasalanan ay nawala at tayo nawala ng kapahamakan. Pangalawa, the rising of a Savior. Nung matubos na siya, narito na yung taong tinubos, kailangan siyang iligtas. Jesus Christ said sa Luke chapter 169, He has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. So pamagitan ni David, narito ang tagapagligtas. Alam niyo po ba ang senaryo ng mga tao ng panahon ni Jesus na naghihintay ng Mesiyas? Nababasa nila sa mga libro, sa mga aklat ng Lumang Tipan, sa mga sulat ni Moses, sa mga sulat ni Isaiah na may darating na isang tagapagligtas. The expecting is a king. Is a mighty engineer or mighty warrior na darat. Pero this time, ang expectation ng Panginoon ng mga tao ay a great leader. There comes the Christmas day. When Christ was born, sino ang sinilang? Isang batang sinilang sa abang sabsaban, ang kanyang magulang ay hindi hari at reyna, ang kanyang sabsaban ay hindi crib ng isang prinsipe. Di ba? In a humble way, God sent the gift for us. Why? To show us the humbleness of God. The humbleness of Christ. Di ba? Kaya yung expectation ng mga tao, ito ba? Anak ng karpintero? Yung mga kapatid niyan, mga unbeliever eh. Do you know that Jesus Christ, when ministered to the people, mga kapatid niya, hindi niya pa nadadala sa Panginoon. Pero may nadala siya, isa sa mga apostles, isa sa mga disciples niya ay kapatid niya. So, yung expectation ng mga, they hope for a great leader. Kaya nga, it takes hope to believe in Jesus Christ during that time. Kailangan may pag-asa kayo. Nakita mo, paniniwalaan ko ba ito? Oo, sikat siya. Kasi gumagawa ng himala, nagbubuhay na patay, ipapatawad ng kasalanan, sino kaya yung Jesus na to? So it takes hope for the people during that time to believe in Jesus Christ. Kaya yung hope, yun yung naging pundasyon ng mga unang Kristiyano sa unang iglesia. Yung pag-asa. Maging si Pablo, hindi niya man nakita face-to-face si Jesus, pero kinausap siya ng Panginoon. Di ba? So nakita niya, may pag-asa. Zacharias didn't even know Jesus like Paul, but he praised Him. He loved Him, and he was passionate about Jesus. Personification that he prophesied the coming King, the coming Savior, Jesus Christ. Zechariah, exhort Jesus Christ on this verse. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Do you know yung mystery na hindi inireveal sa Old Testament? Is the mystery of the church. Kasi ito yung church, ito yung pinangahanan ng banal na Espiritu. When Jesus Christ resurrected and ascended into heaven, di ba? Bago siya umakyat sa langit, nag-iwan siya ng aalalay, mag-aaliw sa atin. Sino yun? Ang banal na Espiritu. Nang pumisan ang banal na Espiritu sa tao, sa iglesia, doon nagsimula ang church. Do you know the mystery? The mystery behind and hidden in the Old Testament was now disclosed to New Testament, which is Christ in you, the hope of glory. Si Jesus daw ay nasa iyo, siyang pag-asa ng kalulatian. Kaya dito, hindi na ganun kahalaga yung templo na kailangan mo sumamba at makita at makausap ang Diyos. Just go to your room and pray. Because Jesus Christ is in you, the hope of glory. Na kahit saan, pwede mo siyang kausapin at panalanginan. Ito po ang biyaya, ang mystery ng iglesia. Palakpakan po natin ang Panginoon. Jesus Christ, the mystery, the hope of glory. Okay, number 3, the reign of a merciful ruler. Salvation from our enemies and from the hand of all who hate us. To show mercy to our ancestors and to remember His holy covenant. Now the focus here is a hope for having a ruler against earthly enemies. Yung pag-asa na mayroong taong lalaban sa mga kalaban. Diba? Like today, now we have whispering hope. Sana merong bagong leader. Sana na we have whispering hope na umuusal ka ng pag-asa na sana
ang Pilipinas ay bumangon na, ang Pilipinas ay mayaman ang Pilipinas mayaman talaga. Dahil lang magnanakaw. So, ang kayamanang ito ay ating ipanalangin na mayaman ang Pilipinas. Kailangan magkaroon ng mga honest people. Kaya minsan, hirap, parang sarap i-compromise na yung ating mga church leaders na pumasok na sa politika Kasi most of the people in the government are corrupt. O sino pa hindi may corrupt? Kasi lagyan mo ng taong may takot sa Diyos. No, ang advice ko lang, kapag isang, pastor, pumasok sa politics, iwanan niya na ang ministry. Mag-focus ka sa politics, then doon mo dalhin ang legasiya ng banal na espiritu na baguhin ang lipunan. Yun lang na sa akin, discretion ko yun. Pero, ibig sabihin, sabi nga raw, ang korupsyon, gawa yan ng kaaway. Those people who corrupt everything na hindi nakukontento, psychological incapacity. Talagang psychological talaga siya. Na kahit na magnanakaw pa siya, gawa ng kaaway at demonyo yun. So, today, we as people, you should have the hope and expectation. Lagi natin pagdasal ang Pilipinas, no? Sama lagi na sa panalangin. Because we have the enemy, no? Kailangan mayroon tayong taong, gumamit ang Diyos ng taong upang ang Pilipinas ay mabago. Okay, true hope is when we tie ourselves to God as our primary security source. Ito yung talagang pag-asa. Kapag daw itinali mo ang sarili mo sa Diyos, na siyang pinagkukunan ng lahat. It is okay to have money. Tama. Okay bang mayroong pera? Ayoko nang walang pera. Hirap nang kumilos na walang pera. It's okay to have a house, friendship, and a deep relationship as a gift in your life. Okay talaga yan. But the issue is when they control you and your hope. Marami kang ang pera, pero ang pera ang naging pag-asa mo. Masaya ka nga sa pamilya mo at sa relasyon mo, pero ang relasyon naging dahilan para malayo ka sa Diyos. So, it should not control you. Yung hope mo na okay ang aking pinag-aralan, aking hanap buhay. Sometimes, hoping for a future, sometimes dumating ang isang eksena ng problema na inagaw ang ating pag-asa kasi hindi galing sa Diyos ang pag-asa. Masakit yon. Ito yung some things that can cause hopelessness. Everybody can relate. Mga bagay na nag-aalis sa atin ng pag-asa. Number one, losing a loved one. Today, we're sad about the losing of Ate Susan. Life is short. Last Sunday, kasama natin siya. Birthday niya na tita, kasama niyo. Masaya-masaya. She's so active. Siya lang po yung taong nakita niyo ba? Nabawan na po kayo nun? Pastor, parang Koreana po yun. May pagbaw. Naramdam yung respect niya. No? Losing, sa Padriagaw family, wala sila, no? Let's comfort them. Pero, ang hope doon is that namatay siyang may Panginoon. Mapalad pa nga ngayon si Ate Susan, kapiling niya na ang Panginoon. Diba? So, yun ang pinakamasarap na pag-asa. Pangalawa, experiencing financial struggles. If you have somebody of you, lubog sa utang, nabubuhay sa kahirapan, having a family member na walang trabaho, or losing your housing, yung mga kapatid tayo dumanas sa pagkakataon na halos batake na yung mga bahay nila. Nakakawalang pag-asa yun, mga kapatid, di ba? Now, I know every one of you suffered and faced those difficulties of losing hope. Ano ang pakiramdam? Talagang kung di talaga matibay yung pananampalataya mo, ay bibigay tayo. So those are causing hopelessness. Losing a job, being demoted, sa mga nagtatrabaho na demote ka, or being denied a job opportunity. Pangarap ako, may dream job talaga ako, talagang hindi ko matanggap, dahil lang sa isang requirement, hindi ko nakuha. So, dinamdam ko siya. So, those are struggles that gave us hopelessness. Then, sa mga estudyante, failing a class or consistently struggling in school. It gives you hopelessness. Feeling isolated from friends and family. Those people who are suffering from depression and anxiety, they feel that hopelessness. Ayaw nilang kumausap, ayaw nilang kumarap sa tao, ayaw ng socialization. Then having difficulty connecting emotionally with others or repeatedly experiencing rejection. Sa mga nabubuli. So those people suffered hopelessness. Kawalan ng pag-asa. Receiving a medical diagnosis for serious illness. Now, sometimes those
result, change our lives. Lalo sa mga nabubuhay, living with a chronic illness or pain. Reality check, those reasons or causes can give us hopelessness. Minsan nga, hindi mo naranasan pero naranasan ng kapatid mo, ikaw ang nawawalan ng pag-asa para sa kanya. Di ba? Pero we need to have hope. As Christians, as a fellow believers of Christ, as a disciple of Christ, tayo dapat ang unang mawawalan ng pag-asa. Kung nakakaranas ka ngayon ng karamdaman ng mga illnesses, use it from the test to a testimony. Maging kalakasan ng mga taong makakaranas din yan. So, yung mga ating mga pagsubok, naging daan yan para magkaroon tayo ng magandang patotoo at magpalakas ng kapatid. Last Thanksgiving, there are feedbacks about the good thing about Thanksgiving. Mga kapatid, ang ganda ng impact niya. Sa mga nag-testimony, yung pagtayo nyo, hindi lang yun. Marami kayo napalakas sa patotoo yung ginawa dito. Sa Do It, keep it on. Sa every 5th Sunday, tayo lang kayo, pag malaki nyo, yung pag-asang binigay sa inyo ng Diyos. Kasi yung pag-asang pinangatawanan nyo, pinasalampalatayan nyo, at napagtagumpay, yun yung pag-asang kailangan ng mga taong nakikinig sa inyo. Ayun yan. Na nagtagumpay ka sa isang pag-asang pinaniwalaan mong pagtatagumpay ka ng Diyos. At ngayon, nangkasalita ka, nagte-testify ka, and somebody need that hope. And let God use your instrument as a channel of hope to those people who need that particular hope. Palakpakan natin ang Panginoon. Hope is never a victim. Pag daw ang pag-asa, hindi yan naging biktima. When you have hope, it's always the victor. Hope always expects. Ang pag-asa daw ay laging umaasa. Conclusion, what gives us the most hope every day is God's grace. Mga kapatid, ang talagang nagbibigay sa atin ng pag-asa, yung biyaya ng Diyos. Hindi yung taas ng sahod, pinag-aralan, qualification, achievements, pag-aari, ari-arian, hindi lahat yan. No? Yung karunungan, kagandahan, kagwapuhan, talent, skills, hindi yan. Nothing but grace, biyaya ng Diyos, para tayo magkaroon ng pag-asa. Having difficult, So, knowing, for whatever we face, knowing that nothing is a surprise to God. Alam nyo, di ba? Tayo nasusurpresa, they know that nothing surprises God. Lord, ano nangyari? Alam ko na yan, nak. Sinusurprise na kita. No? Sometimes hope shattered because of surprise. Ano nangyari? So, kailangan nating manatili sa biyaya ng Panginoon. Hope can be an expectation and anticipation that rests in what we believe. Nakabatay sa ating pinaniniwala. This means that for the child of God, hope can be as strong as what we have learned about God's goodness and faithfulness. Paano mapagpatibay ating pag-asa? Para maging matibay ang pag-asa mo sa Diyos, lagi mong isipin yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang Diyos sa araw-araw ay laging tapat. Palakpakan natin ang Panginoon. The closing verse for you, Isaiah chapter 40, verse 30, but those who hope in the Lord will renew your strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. The promise of the Lord, kapag daw umasa ka, nagtiwala ka sa Panginoon, papalakasin ka niya lagi. Napapagod ka, pahinga lang. Energize and recharge. No? Lilipad ka ng isang pagkataas-taas. They're soar like a wings of an eagle. Yung tipong talaga, ramdam na ramdam mo yung joy of the Lord na nakakalipad ka sa gusto mong liparan. At tumakbo ka ng tumakbo, hindi ka mapapagod. Hindi ka madadapa. So ito yung pangako ng Lord. Don't lose hope. Itong Diyos, Jesus, ang ating pag-asa. Alam niyo mga kapatid, ito ang may pagmamalaki mo bilang anak ng Diyos. Pag-asa na wala ngayon sa mga tao sa libutan. Yung mga taong hopeless na talaga. Pero if they have Christ in their lives, they will not lose hope. Challenge to you, search those people who need hope. Hanapin yung mga taong nangangailangan ng pag-asa. Dahil ang pag-asang ito ang magtutulak sa kanila sa kaligtasan sa Panginoon. Palakpakan po natin mga. Praise God.
For faith group use, reflection question for the faith groups, when was the last time you felt hopeless and how did it feel? O sharing time yan. No? Share niyo yung mga pinagdaanan. Okay? The application question, how can you inspire hope to others? Cite on ways you can bring hope to others. So, paano ka makapag-inspire? You've been there, you've been hopeless before, nagkaroon ka ng overcomer ka, nanalo ka doon, nag-victory ka. Pero how can you inspire those people na nawawalan din ng pag-asang tulad mo? Dapat maging matagumpay din silang tulad mo. Those are the reflection questions. And the application question for our faith group. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po manalangin. Eksaktong aking oras, 33 seconds. Praise God. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ama, salamat sa kabutihan mo, Diyos. Ama, salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Nang pag-asa namin ay dahil sa iyong biyaya. Lord, thank you for the gift of hope. Ang bawat Kristiyano ay may pag-asa. Dumating man ang pagsubok, lagi kaming may pag-asa. Dumating man ang kahirapan, lagi kaming may pag-asa. Dumating man ang kamatayan, lagi kaming may pag-asa. Dumating man ang karamdaman, lagi kaming may pag-asa. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw, Jesus, ang aming may pagmamalaki sa libutan itong nawawalan na ng pag-asa, Panginoon. Bawat isa, nagniningas na apoy, na puno ng pananampalatayang Ikaw ang Diyos, ang aming kaligtasan. Itulad mo kami sa mga agilang lilipad ng napakataas. Tatakbo pero hindi mapapagod. Maglalakad pero hindi mawawala. O Diyos, Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming pag-asa, O Diyos. Salamat, Jesus. Banal na Espiritu, salamat sa iyo. Diyos sa Ama, Ikaw ang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. God bless you all. Hallelujah.